Tila hinawi ng truck na ito ang kumpol ng mga pedestrian sa tapat ng isang paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga sinubukang umiwas pero tuluyang naararo ang ilan. 3 estudyante ang nasugatan. Nakatakdang magharap sa barangay ang pamilya ng mga estudyante at ang driver at may-ari ng truck. Base sa investigasyon, sinabi ng driver na nawalan umano ng preno ang truck. Inaapula pa rin ang sunog na sumiklab ngayong gabi sa isang commercial building sa Santa Cruz, Maynila. May live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, under control na ang sunog sa isang gusali rito sa Soler Street, Santa Cruz, Maynila. 7:33 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang BFP na nasusunog ang isang commercial building sa kanto ng Soler Street at Florentino Torres Street. Ayon sa ilang saksi, mga tenant sa katapat na condominium building ang unang nakapansin ng makapal na usok hanggang makita ng may apoy sa gusali. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero at ilang minuto lang ang lumipas, itinaas na sa unang alarma ang sunog. 7:59 ng gabi nang itinaas ng BFP ang ikalawang alarma. Ilang bumbero ang nakita nating umakyat sa ikalawang palapag ng establishmento para matukoy ang focal point ng apoy. May nakaantabay namang ambulansya sa lugar. Sa ngayon, nagsasagawa na ng mapping up operation ang BFP. Ayon sa BFP, hanggang ngayon po ay inaapula pa po ng ating mga kasamaang bumbero. Wala pa rin po tayong fire under control dahil po sa dami po ng nakalagay po sa stock po sa isang unit na po maraming stock po yung mga unit po na apektado po. Kailangan po natin gumamit ng mga breathing apparatus po. Atom, ayon sa BFP, 2 unit sa ikatlong palapag ang pinakaapektado ng sunog. Nagpahirap din daw sa pag-apula ang makapal na usok dahil sa samot-saring stock ng paninda roon. Sa tantya ng BFP, humigit kumulang nasa 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa naturang sunog. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Nagpanggap na pulis na kasagasa, nag-amok, may hinihinalang droga at nambato pa umano ng dumi ng tao. Dahil dyan, patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng isang babae sa Quezon City. Ang report mula kay James Agustin. Bakit pulis ka? Pulis ka? Kaya ka nasasampan eh. Galit na galit ang babaeng yan habang nasa barangay hall ng San Roque sa Quezon City. Inaresto siya matapos mahulihan ng umano'y kush at vape na hinihinalang may cannabis oil. Bago yan nakatanggap ng tawag ang barangay na nagwala rin ng babae sa LTO Extension Office sa 20th Avenue. Nagulat na lang po kami, pinagmumura po kami lahat. Sabi niya, nasi CR ako. Di after nang CR siya, so pagdating namin sa banyo, nagsisigaw at nagwawala. Pinagsisipa po yung pintuan namin, so nawarat po lahat. Lahat ng mga gamit doon nasira, yung bowl, binasag niya din. Magbabayad ka ng malaki, ma'am. Nambato rin ng kung ano-ano ang babae. Sa maletang nasa kotse ng babae na diskubre ang ilang athletic uniform ng PNP. Batay sa investigasyon, nagpanggap na pulis ang babaeng nakabangga raw ng motorista sa EDSA. According sa witness, naka-uniform siya ng athletic uniform na pulis. At nagsisigaw doon na nagbabanta na pulis ako, pagbabariling ko kayo. Nung dadaling na siya sa traffic sector 3, tumakas siya, naiwan yung MMDA na responde sa kanya. Nagwawala pa rin ang babae sa detention facility ng Cubao Police Station. Nasira niya yung bowl, yung dumi ngayon na tinapon niya doon sa labas ng custodial facility natin. Ano mga dumi po? Yung dumi ng tao. 2 taong tinamaan ng dumi, kabilang isang pulis. Ma'am, ang unang aligasyon ay nagwala kayo sa barangay, may sinampal po kayo na estudyante. Mali! Hindi yun ang unang aligasyon. Mayroon daw po kayong tinakasan na naka-uniforme pa kayo ng pulis, nagpapanggap kayo ng pulis. No? Wala naman siyang pahayag tungkol sa droga. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala nang kasalang magaganap. Yan ang tugon ng influencer na si DJ Jelly Au kasunod ng paghingi ng sorry ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio matapos siyang saktan nito.
wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Respeto na lang din po sa magulang ko. Itutuloy ko naman po yung kaso na final ko kay Jam. Madali mag-sorry Madali po mag-sorry. Pero sa ginawa niya sa akin, nung time na binubugbog niya ako, hindi niya naisip yon. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, ipinabot ni Ignacio ang labis na pagsusori. Ayon kay Jelly, napatawad na niya si Jam pero tuloy ang kaso. Magkahiwalay silang nagpunta sa tanggapan ng NBI para magbigay ng kani-kanilang panig. Sabi naman ng NBI, isasampa nila ang reklamo sa prosecutor's office at bahala na ang piskal kung paano titimbangin ang ebidensyang isusumite nila. Sakaling magkasundo raw ang dalawa, sa piskal na sila mag-uusap. Sa saksakan na uwi ang nag-viral na rambulan ng mga estudyante sa Pasig. 2 ang sugatan, kabilang ang estudyanteng napuruhan sa baga. Yan ang report ni Ian Cruz. Sa viral video na ito, sunod-sunod na nagpakawala ng suntok ang estudyanteng naka-PE uniform at lalaking nakaputing uniforme. Walang umawat sa suntukan na nangyari sa A. Flores Street sa gilid ng Pasig River. Nakisali na rin ang kanilang mga kasama sa bardagulan. Pawang mga estudyante sila ng Rizal High School. Nakuhanan din sa iba pang anggulo ang away. Ilang saglit lang, may bakas na ng dugo ang naka-PE uniform na nasaksak na pala. Kinailangan siyang operahan matapos mapuruhan ng baga. Ang kasama niyang nakaputing damit, nasaksak din pero nakalabas na ng ospital. Nagkainitan po sila doon sa loob ng school. No? So after ng klase nila, nag-meet po sila sa labas. Hawak na ng Pasig Police ang 7 sangkot na kapwa minor de edad. Ang nanaksak, ang pinakabata na edad 13. Dinala muna sila sa bahay kanlungan ng DSWD bago sa Pasig Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Ang mga magulang ng mga sangkot nagkasagutan pa sa tapat ng bulwagan ng Katarungan. Yung kapatid mo, bakit niya hinila? Alam mo, sabi niya, sige, suntukin mo, labanan mo, matapang ka sa classroom, di ba? Wala nga, ito may video. Meron na, dito na tayo. Iimbestigahan na rin ang mga estudyanteng nagsabunutan sa A. Flores Street sa Canyogan. Ang Rizal High School, sinimula ng higpitan ang seguridad. Sa inspection kanina, nakumpiska dito sa mga estudyante yung ilang mga gunting at kagaya nito may screwdriver pa at vape. Nahulikam din ang suntukan ng 2 lalaking ito sa Dumaguete City. Base sa investigasyon, lasing ang 2 minor de edad na nag-away noon dahil umano sa babae. Tumagal yan ng ilang minuto bago naawat. Hindi na ito naabutan ng mga pulis dahil wala naman daw nag-report. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muli magpapatupad ng cashless toll collection sa mga expressway sa March 15. Pinasuspindi ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Anya anti-poor ang pagtanggal sa cash lanes lalo't hindi kaya ng ilan ang minimum load. Marami rin naman ang aberya sa mga cashless toll gate na dapat munang ayusin. Bagsak presyo na nga, sobra pa ang supply ng kamatis sa Nueva Ecija na nasa 4 pesos kada kilo. Lugi na raw ang mga nagtatanim nito. Hiling nila, gawing 8 to 10 pesos ang farm gate price. Sa mga palengke, nasa 40 pesos ang kada kilo ng kamatis kumpara sa dating 320 pesos kada kilo. Halos 2,000 pulis ipakakalat sa Baguio City para tiyakin ang seguridad sa Paragbanga Festival. May mobile app din na inilunsad ng pulisya para sa mga turista. Mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na kasama sa mga nasawi sa mid-air collision sa Washington DC sa Amerika, naiuwi na. Sinalubong ito ng PNP Class of 1998 na nagbigay pugay at pagkilala. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas pa rin bagamat bahagyang bumaba ang dengue cases sa buong bansa sa mga nakalipas na linggo ayon sa Department of Health. Pero maingat pa rin ang ilang Pinoy. Sa Divisoria, maraming nagtitinda ng mga pangontralamok. Kung mabisa ang mga yan at ang ilan pang hakbang kontra lamok. Sa Tip Talk ni Katrina Son. Nagsadya sa Divisoria si Divine kasamang 2 anak. Hindi para sa damit o school supplies, kundi para sa pamalit sa nasira nilang electric mosquito repellent.
Todo iwas na raw sila sa lamok, lalo't nagka-dengue ang kanyang 10 taong gulang na anak nitong Disyembre. Tuwing hapon, nakapajama na po sila. Tapos yung sa bahay namin, anuhan ko ng walis tingting yung sulok-sulok. Kasi para maalis yung mga lamok. Bukod sa electric mosquito repellent, mabenta rin sa Divisoria ang mga insecticide spray, rechargeable plastic mosquito swatter, sticky mouse board na pwede rin sa langaw, at katol. Ayun yung mga usually na binibili ngayon dahil sa nangyari po sa QC. Katol ang gamit ni Aiza. Ginagamit ko tuwing hapon, gabi, para iwas dumami lalo pa yung lamok sa bahay namin. Pero payo ng isang infectious disease doctor, hinay-hinay sa paggamit ng katol. There are studies that actually estimate that the particulate material that is produced from one burning mosquito coil is equivalent to actually 75 cigarettes, to about 100 cigarettes. And this exposure can actually pose a health risk, lalo na kung yung bata ay meron hika. Hinay-hinay rin daw sa mga lotion na pantaboy sa lamok. It's a very good repellent, and unfortunately, sometimes some of the patients develop a skin reaction to the chemical substance. That's one. Ang mga lamok nabubuhay at dumarami sa mga naipong tubig o stagnant water gaya sa mga gulong. Kaya sa Barangay Old Balara, Quezon City, tinanggal ang mga lumang gulong sa mga bubong, pinalitan ng hollow blocks. Ang pag-aalis sa mga nakaimbak na tubig, isa sa mga hakbang sa paglilinis ng kapaligiran na malaking tulong daw para iwas lamok. Proteksyon din ang pagsusuot ng long sleeve shirt, pajama o jogging pants, lalo sa mga bata. Pati pagtatanim ng citronella na natural na pantaboy sa lamok. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Please welcome ang bagong katropa ni Kuya, Mavi Legaspi! What's up, madlang people? Sparkle star Mavi Legaspi, ipinakilala bilang kapuso royal tropa ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. It was such a surreal feeling kasi, I've always dreamt of it. Tsaka, syempre, there are a lot of fans of PBB, Pinoy Big Brother, no? And I was also one of them. And just to see myself being one of the hosts. Ready kaya si Mavi na makita kahit sino sa PBB house? Kaylin. I'm sure she'll do well. She's been in the industry for a while, so I'm sure it will be exciting din. Proud ding inamin ni Mavi ang relationship nila ni Ashley Ortega. So how is it so far? I mean, relationship-wise, I think we're just very focused sa work. South Korean actor na si So In-guk, bagong tourism ambassador ng Pilipinas. 감사합니다. mahal ko kayo. Management ni Korean Opa Lee Min-ho, itinangging may personal na kaugnayan o koneksyon siya sa 2-in-1 member na si Park Bom. Nagugat ang issue na mag-post si Park Bom ng pictures ni Lee Min-ho na may caption na My Husband. Josh and I have separated. We're good friends. Josh and Geraldine ng Blackman family, hiwalay na. Ayon kay Geraldine, naghahanap lang siya ng right timing para sa anunsyo. Nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanilang pamilya. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinakay na sa payloader ang mga estudyanteng yan para maitawid sa ilog sa Dilasag, Aurora. Mataas na kasi ang tubig bunsod ng mga pagulan. Sa Baler, nagmistulang ilog na ang kalsada dahil sa baha. Bukod sa halos magdamag na ulan, dumagdag pa raw ang problema sa drainage system doon. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nagpaulan sa Aurora. Tamang pagboto at paggamit ng social media ang tinalakay sa pagtatapos ng Visayas Leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Lumagda sa Panata Wall sa University of San Carlos ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Cebu. Last stop ng lecture series ang Silliman University sa Dumaguete City kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilatis sa mga kandidato. Gayon din ang kahalagahan ng voter education. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to help educate
all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.